This is the church that opened its doors before we even knew we needed them. It welcomed strangers like family and made the broken feel whole again. Prayed when doctors had no answers. Believed in miracles and witnessed them. Fed the hungry, held the grieving, celebrated the prodigal's return. Baptized generations in the same waters. Watched couples say I do, and families say I'm home. A youth found purpose. A child found belonging. A skeptic found faith. This wasn't just a building. It was the beginning, the first mission trip, the first wedding, the first say yes to Jesus, and it's still just getting started. We are the church that stayed when it's hard and stepped out when it was risky, that lifted hands in worship and rolled up sleeves to serve. Built not on brick and stone, but on grace, faith, and every yes that came before. We are the church that believes, that goes, that grows, the church that lives legacy and builds what's next. This is Conquerors for Christ Church, Tanawan City. Hello there. Welcome to Conquerors Tanawan City. We are more than just a building. We are a family, a community, a place where faith comes alive. It is where we encounter God, grow in faith, and build meaningful relationships. It is a place of hope, healing, and purpose. Our vision is to win souls and make disciples. We have one purpose, and that is to love God and to love people. Our goal is to make every believer a leader of leaders. And our cause is nation transformation. Church is more than just Sundays. It's for every day of our lives. Through small groups and mentorship, we guide you in your spiritual growth, equipping you to shine for Jesus in your campus, workplace, and every community. Come and be part of our growing family in Christ, a family that loves faith that grows, in a mission that matters. Friends, it's gonna be good. Welcome to our church. Malabo man yung tatahakin natin sa taong ito, ang mahalaga malinaw na para tayo sa Diyos. Do not be afraid to continuously declare the goodness of the Lord, how He saved you, how He loved you. We need the Word of God this year 2026. We need the Word of God every moment, every step of the way. This year is not about you. It is about what God can do over our lives. Hihimala ang Diyos sa'yo. You need to claim it that God will do something greater on this year.
Can we all just stand up in the presence of our Lord? Amen. Come on, minsan pa, palapakan po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Come on, let's give the Lord the best clap of praise. Alright, there you go. Good morning po sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Good morning, good morning. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo with feelings, good morning, baby. Yeah. Alright, welcome to church. To those who are first time today, amen po ba? Indeed, you are in the right place. Amen po? Hindi po nagkataon lang na nandito ka, naimbitahan ka and all that. I believe with all my heart. Amen. This is God's perfect plan for you. Amen po ba? Kaya kung naniniwala ka para doon, palapakan po natin sa minsan pa. Amen? Hallelujah. Welcome to church. We are conquerors for Christ Church, Tanawan City. Amen. We believe that we are more than conquerors through Christ Jesus. Amen. Minsan pa, tingnan mo yung katabi mo with feeling. Sabihin mo kung lalaki, ang pugi mo naman this morning. Yeah. Kung babae, ang ganda mo naman this morning. There you go. Amen. And I believe it will be even much better. Ano nga po? Kung tayo po'y lilibot, can we do that? Amen. Come on, libot po tayo. I want to see everyone getting out of their seats. Mga leaders po natin, atit kuya, come on, lapitan po natin sila. Majority dyan mahihiya. Come on, likot po tayo, libot po tayo, and let us greet one another with a smiling heart. Amen po ba? Say na, hey, good morning. Welcome to church. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Good morning. Hello po. Welcome. Sa mga nagbabalik, welcome po. Amen po ba? Hallelujah. Good morning. God is good. There you go. Good morning, everyone. Good morning. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, masaya akong nandito ka. Yan. Ano? And if there's somebody, if there's anyone, ako'y naniniwala, ay pinakang masaya dahil nandito ka, yun po ay ang Panginoon. Amen po ba? You could be in other place ngayon eh. Ano? Pwede kang gumala na lang, nag-SM. Amen po ba? Mingle with your friends, yet nandito ka. You know what? I want you guys to know, God is so happy na nandito ka. Amen po? And I know that today, amen, God will do an amazing thing sa buhay mo. Claim that. At kung naniniwala ka para doon, palakpakan po natin siya. Minsan ba? Amen. Praise God. Sabi po ng salita ng Panginoon, amen, in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in a future. God is a God of destiny. Hindi po nagkataon lamang po ito. Ito po ay part ng grander plan ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen po ba? Kaya kung nandito ka na rin naman, awitan mo ang Panginoon. Open your heart for the Lord. And allow God, amen, to, bless you today. Amen po ba? Keep you today, comfort you today, lingapin ka, samahan ka ng Panginoon. Can I pray for you? Can we all just pray? Amen, sa umaga pong ito. Let us close our eyes, bow down our head, and let us just pray. Heavenly Father, salamat Panginoon. Thank you, God, for this wonderful morning where we are gathered here today with one purpose, with one desire, God, and that is to worship you and praise. And this morning, Lord, we just want to give you thanks as well sa bawat biyaya, pagpapala, na hatid mo't buhat sa aming buhay. And Lord, we pray, God, na sa araw pong ito, sa oras pong ito, God, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat ay patuloy pong maranasan ng bawat isa. Kung meron man po kaming kasalanan na gawa sa isip, salita at gawa, Lord, we ask your forgiveness. And we declare, Lord, your Holy Spirit, your blessing to flow sa buhay po ng bawat isa. Lord, wala pong uuwi, Lord God, liliban, aalis ng lugar na ito na hindi mo pinagpala. Today, we declare and pray, Lord God, your word, your presence, God, your spirit, Panginoon, to intercede, Lord God, sa aming puso at isip. Lord God, masumpungan din po ng bawat isa ang kapayapaan, ang kalakasan, Panginoon, ang panibagong sigla, higit sa lahat, ang kaligtasan at binagong buhay sa araw na ito. Lord God, makilala ka ng bawat isa. Ikaw ang makilalang pinaka. Ikaw, Panginoon Lord God, ang mailuklok sa pinakakataas-taasan ng aming buhay, O Diyos, sa araw pong ito. Salamat, Panginoon. We invite your presence in our hearts, in our midst today. And we declare your moving, your blessing, God, your healing, Panginoon, your restoration, Lord God. Come and heal the hearts of your people. Lord, come and refresh the soul of your people this morning, O Lord. Salamat, Panginoon. Father, we worship you. And we bless your name, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Palapakan po natin si Lord. Amen po ba? Hallelujah. Come on, shout your praise. Come on, shout Jesus. Amen. Come on, awitan po natin ang Panginoon. Let's give Him praise today. Come on. Hey. Clap your hands to Him. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Come on, with all your heart. Let's sing this song. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Come on, church, we sing. Oh, I love you more than I can say. Ever I Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Yes, God. Still my song to you remains. Only you will I adore. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Hey. I lift my voice, we sing. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, yes, Lord. Oh, I love you more than I can say. All together now we sing. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you will I adore. Hallelujah. We love you, Lord. Hey. Come on, lift up your voice and hands. We love you, God. Come on, we sing. Oh, I love you always. Hallelujah. Oh, I love you always. Louder now, we sing. Oh, I love you always. Yeah. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. We sing. Glorify my Lord, We glorify your only name, God. you will I Hallelujah. serve. For the world will fade away. Yes, God. Still my song to you remains.
Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on and shout the name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Forever we will sing your praise, God. Forever we will worship you. Forever we will live for you, Lord. Forever, God, we will live and serve your purpose in our lives. Salamat, Panginoon. Thank you for your goodness, Lord. Thank you, God, for everything that you have done. Salamat, Panginoon, na sa bawat pagkakataon, ikaw po'y laging mabuti sa aming buhay. Wala ka pong kailan may pinahintulutang problema, suliranin, challenges, and testing na wala kang mabuting layunin. And Lord, here we are today. In your presence, under your feet, Lord, saying, God, I worship you. Saying, God, I need you. Saying, Lord, I love you. Saying, Lord, nais ko pong masumpungan ka. Nais ka pong makatagpo ka. Maramdam at maranasan ang paglingap mo at pagkilos mo sa umaga pong ito. Come on, church. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? And let's worship the Lord. Let's just praise the Lord this morning. Just close your eyes and just feel the presence of the Lord. Just feel the love of God today. If you feel like talking to God right now, come on, just open your mouth and just say the words. Say the praises. Say your worship. Sing your worship. Sing your praise to God. Say, Lord, salamat. Come on, church. Say, Lord, napakabuti mo. Say, Lord, na-miss kita. Say that, Lord, God, I need you. Say that, Lord, I surrender my life to you. I surrender my life to your will, Lord God. For I know that your plans is greater. Your plans are best for me. You know what is good for me, Lord God. That in your presence, in your love is way better, Lord God. Way, way better than what this world offers. Salamat, Panginoon. We worship you. We praise your name. There is no higher calling. Nothing compares to you. There is none like you, Lord. None like your love, none like your presence, God. Lord, sa iyong presensya lamang namin masumpungan ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kabuuan ng aming puso't buhay. Only in your presence, Lord. True love is experienced, God. True joy is experienced, Lord. The fullness of life. Only in your presence, Lord. Only in your call. Only in your love, oh God. Jesus. Oh, we love your presence. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. Just close your eyes. Lift up your hands. Down at this presence, we worship you. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, we seek your face. We seek your face. Down at your feet. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, we seek your face. We seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you.
Thank you, Lord. Down at your feet. All together now we sing. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, we seek your face. We seek your face. All together now we sing. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praise. By your mercy, oh Lord, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praise. By your mercy, oh Lord, I live to worship you. Hallelujah. Come on and give him praise today. Let's worship him. Salamat, Panginoon. Let's commit our lives to him. Salamat, O Diyos. Thank you for your love. Thank you for the call. Thank you for choosing us, oh Lord. Hallelujah. We surrender our lives to you, Lord. We commit our ways to you, God. We worship you. Come on, church. Minsan pa, there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praise. By your mercy, oh Lord, I live to work. Lift up your voice and hands and we sing. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praise. By your mercy, oh Lord, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed. Together now we sing. I'm amazed at your glory and praise. By your mercy, oh Lord, I live to worship you. Together now we sing. There is no, lift up your hands and voice. Yes, indeed. Yes, Lord. Greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed. We sing. I'm amazed at your glory and praise. By your mercy, oh Lord, I live to worship you. Minsan pa, there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. And I'm amazed at your glory and praise. By your mercy, oh Lord, I live to worship you. For the last time, with all of our hearts, we sing. There is no higher calling. Declare it this morning. No. Commit our lives to God. We commit our lives to you, Lord. We surrender it all to you. Before your throne. I'm amazed at
Let your glory embrace by your mercy, O Lord. I live to worship you, O Lord. Oh Lord, I live to worship you, O Lord. Oh Lord, I live to worship you. Oh, Father, we worship you. Father, we praise your name, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na walang ibang dakilang tawag. There is no indeed. There is none like it, Lord God, than your call, than your purpose in our lives. Lord, this morning, Father, we praise you. Father, we give you thanks. Lord God, for we know, Panginoon, that you are about to do an amazing thing. Indeed, surely, Lord, sa araw pong ito, our declaration in prayer, God, is for you, Lord, to open our heart, to open our mind, Lord God, for the things, Lord God, na ipapakita at ipararanas mo sa amin. And we declare with all of our hearts, Panginoon, after this day, our lives will never be the same again. Salamat, Panginoon. Lord Jesus, we call upon your name. Lord Jesus, Lord, we call upon your mighty name today, Lord. Sabi mo sa iyong salita in Roma, just, Lord God, sino man ang tumawag sa iyong ngalan ay maliligtas. Kaya po sa umagang ito, Lord, kami sa iyo sumasandal. Kami sa iyo, Panginoon, umaasa sa kaya mong gawin. At indeed, may kaya ka nga pong gawin sapagkat sa iyo walang imposible. Sa iyo walang mahirap, O Diyos. Hallelujah. We praise you, Lord. We adore you, God. We want to find rest. We find peace, Lord God, as well. In your presence, we want to find new strength, Lord God. Hope shall arise. Faith shall arise this morning. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga anak mo sa umagang ito. We open our hearts for you. We allow you, Lord God, to take over today. Father, this we declare, this we claim, and give thanks already. In Jesus' name, amen and amen. Come on, palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Come on, louder now. Come on, clap your hands to Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Good morning, Conquerors. Malakas sa palakpakan sa Panginoon. Yan, pakibati ang katabi mo. Sabi mo, I'm blessed that you are here today. Yan. Okay, hindi mo alam kung gaano kahaba ang binyahe niyan. Okay? Alam niyo kung bakit natin sinasabi that you are blessed that you're present today? Ang hirap magdesisyon nung para sa iba kung a-attend ba sila o hindi. Pero pinagtagumpay ka ng Panginoon sa araw na to. Amen? Amen. Di ba ang daming holdback? Sabi ni Satan, ba't ka naman uma-attend doon? Ay, hindi ka naman nag-aayos ng buhay. Pangalawa, hindi ka naman born again. Mga ganan. Ang dami. But you know, believe in me. God can move differently in your life. Every time that you are deciding that, Lord, I want to step it up because I believe on you. Andiyan po ba tayo lahat? Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sabi po ng Psalms, Amen, chapter 41, kung hindi po ako nagkakamali. Amen. Sabi po ng salita ng Diyos, pasensya na po, hindi ko po nadala yung aking Bible. Sabi niya, chapter 40, verse 4, Blessed is the man who makes the Lord his trust. Amen. Alam niyo po yung mga nauna dyan, ito po ay prayer ng sumulat ng Psalms 40 na sinasabi niya na ang dami pong nang-aaway sa akin, Lord, ang daming nag-a-accuse sa akin. Pero isa lang po ang alam ko, ako po'y sa iyo nagtitiwala. Sabi niya ganon, who does not look to the proud? Ano ibig sabihin niyan? Hindi po ako nakatingin doon sa mga taong nagsasalita sa akin ng pangit, nagmamalaki, nagyayabang. Okay, kundi sa iyo po kami nakatingin. Amen? So, come on, palakpakan natin si Lord. Amen. Ngayong umagang ito, do not trust on your emotion. Do not trust on what people says. Amen? But rather, one thing that we need to do, trust on the Almighty God. Amen? Anong ibig sabihin niyan? When things can't understand, when situation ay parang magulo na, tapos nasa boundary ka na, isa lang bagay ang pwede mong gawin. Focus on God. Trust on the Lord. Amen. Hold on to His promises and He will do something for you beyond your imagination. Okay? Have a blessed day to everyone. Palakpakan natin si Lord. So, bago po tayo magsimula, meron po akong tanong. Yan po. Pero sabi mo muna sa iyong katabi, huwag ka maingay ha. Yan. Tapos sabi mo rin sa puso mo, huwag kang maingay.
Yan. Sa isip mo din, huwag kang maingay. Yan. Kasi baka kung ano-anong nasa isip, no? No. So let the peace of God reign upon our lives today. And ano man yung mga alalahanin mo, ibigay mo sa Panginoon. Amen. So today, let's have focus on the Word of God today. No, tanong ko po ngayong umagang ito, have you ever, yan, have you ever, no, sino ditong mahilig magtingin sa Lazada, Shopee? Yan, natawagan. Have you ever, no, buy a product dahil ang galing ng sales talk? Yes, ano po. Tapos, nung nasa yun na yung actual product, ay, nabudol. Tama? Oh, naalala ko yun, yung bumili ako ng, kasi mahilig ako ngayon sa mga makeup. Ano po? Yan, so, nakita ko doon sa review, ang ganda nung ano, kasi cream yung ginagamit ko, ayaw ko na ng powder, no. So, yun ang binili ko, sabi sa comment, ang ganda daw ng product, ganyan. Tapos, edi excited pa naman ako, dalawa pa yung binili ko, no, dalawang shade ng color. Tapos nung dumating sa akin, hindi yun na in-expect ko kasi iba yun nahan doon sa ano. Tapos ang nakalagay doon sa, imbis yung tatak niya yung naka-emboss, nakadikit lang ng pad paper ba yun o ano. Sabi ko, hala, nabudol ako. Tapos pinakita ko sa anak ko, peke yan, mami. Sabi niya, tinignan mo ba yung site mo? Oo naman, sabi ko ganun. Nagbasa muna ako ng mga comments. Tapos nung naano ko, naka-hide pala siya. Kumbaga, tinakpan niya yung mga comment talaga nung ano. Tapos nung natanggap ko na siya, nakita ko yung mga review, hala, nabudol ako. Nakailang isip ako, bibili ko ba siya o hindi, mga gano'n, no? So, na-experience po. Yan. Have you ever, isa pa, entered into an agreement? Yan. At first, maganda yung agreement ninyo, no? Usually yan sa mga agreement sa friendship, ano pa, agreement sa relationship, ano po, or may kontrata, kung work yan, ano po. Ang ganda nung tapos ang ganda ng mga usapan ninyo at first, ano po. Pero nung na-experience mo na, as you are in the nandun ko na sa, kumbagay kalagitnaan, ano po, parang napapansin mo parang may hindi tama. No. Kumbaga, sa isang relasyon, hala, hindi lang pala ako, akala ko ako lang. Meron pa palang iba. Oh, parang ganon. So, nabudol ka. Ano? Nabudol, na-hypnotize ka, no? Yun yung ano, di ba? Na-hypnotize ka ng magagandang review, magagandang salita. Kaya, nag-engage ka in that kind of partnership or relationship. Ano po? No, so people fall into deception. No, ang pag-uusapan natin ngayon is triumph over deception. Yan. Sinong bawat isa dito, gusto natin syempre magtagumpay tayo. Tama? Hindi tayo mabudol, hindi tayo ma-deceive ng kung ano-anong bagay sa mundong ito. Ano po? So people fall into deception when we decide based on our perception. No, based on what we perceive, what is true. Tama? Nagbabase tayo kasi lagi sa, ay mukhang totoo to, tama ito. Ano po? Sa nararamdaman. O kaya nakita mo lang, but you are not further investigating first. Hindi mo muna inaalam ng mabuti talaga. No? At kapag naalaman mo na, doon, nagkakaroon ng kapahamakan. Ano po? So we need, no, ang bawat isa, nagnanais na talagang maging totoo tayo, maging genuine tayo sa Panginoon. Amen. And today, God wants us to see this, para maiwasan natin yung ma-fall tayo. No, hindi tayo mapahiwalay sa Kanya, hindi tayo ma-deceive. Now, our text for today can be found in Joshua chapter 9. Joshua chapter 9. So, let me give you a preview. No? Bago yung Joshua chapter 9, ito po, alam po natin na si Joshua, siya yung pumalit kay Moses. No, siya yung kumbaga ay magli-lead sa Israelites towards the promised land. Ano po? And bago pa sila dumating doon, laging paalala ni Moses sa kanila, no, yung kakaharapin nila doon.
ibibigay surely ng Panginoon sa kanila yung pangako ng Panginoon, pero may mga haharapan silang mga sitwasyon. At ang daming paalala ng Panginoon para sa kanila. At sinabi doon ng Panginoon na siya lang, pagdating nyo doon sa lugar ng pangako ng Panginoon, wag mong kakalimutan ang Panginoon. Amen. Wag mong kakalimutan ng Panginoon. Ano man ang madatnan mo doon, you need to wipe it out. Yung mga, mga bagay na alam mong magpapa-contaminate sa iyo. Amen. So, and then nung nandun na sila, in Joshua chapter 8, verse 30 to 35, doon po yung time na sila po yung nagtagumpay laban sa Ai. Yun po yun. And then, binabanggit ni Joshua, yung book of law. Nasa Mount Ebal sila, kasama yung mga leaders ng Israelites, nandun yung mga judges ng Israelites, nandun yung lahat ng Israelita, nandun po lahat ng mga kasama nilang hindi nila kalahi. Amen? And then binanggit ni Joshua doon, Joshua built an altar, and then binanggit niyang muli, pinaalala niyang muli ang salita ng Panginoon sa lahat ng naroon. And then in Joshua chapter 9, ito po yung narinig po ng mga syempre ika-conquer nilang land. Narinig ng mga leaders na naroroon. And let me read to you ano po yung nangyari doon. In Joshua chapter 9 verse 1 to 4, sabi niya, when all the kings west of the Jordan heard about these things, narinig nila kung paano sila pinagtagumpay ng Panginoon. Paano nila natalo? Paano nilang napaguho ang Jericho? Paano ang Panginoon ay sumama sa kanila para paguhuin ang Jericho? Paano sumama ang Panginoon sa kanila upang magtagumpay laban sa Ai? Na kung saan ito isa sa mga pinakamalakas. So ang ginawa po nila na when all the kings west of the Jordan heard about these things, the kings in all the hill country, alam nila na sasakupin sila ng mga Israelita. In the western foothills along the entire coast of the Mediterranean Sea as far as Lebanon, the kings of Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Sabi niya, they came together to wage war against Joshua and Israel. Yun po yung kanilang ginawa, kanilang napagplanuhan. Mag-joint forces sila para hindi sila makonquer. Pero po, ito pong ginawa ng mga taga-Gibeon. However, when the people of Gibeon heard that Joshua had done to Jericho and Ai, they resorted to a ruse. They resorted into parang budol. Ititrick natin sila para hindi tayo mapaalis kung saan dapat tayong naroon. So, anong ginawa nila? They went on as a delegation whose donkeys were loaded with worn sacks and old wineskins and cracked and mended. So, nag-disguise sila. Yun ang madaling sabi. Yung unang grupo, na ang kanilang strategy ay magsasama-sama sila upang labanan ang mga Israelita. Pero itong isang grupo na ito, ayaw talaga nilang umalis doon. Ayaw nilang mawala sa lugar na yon. Kaya, kumbaga, nandaya sila. Kumbaga, charades. Ano pong nangyari din dalawang reaksyon. Kapag alam ng kaaway kung ano yung plano ng Lord para sa iyo. Dalawang reaksyon or dalawang aksyon ang gagawin ng kaaway. Dahil alam nila na ang Lord ay sumasayo at may pangako siya para sa iyo at nais kanyang dalhin sa lupang pangako. Amen. Ano yung una? Lahat ng mga problema mo, lahat ng mga kaaway mo, biglang maglilitawan yan. Bigla nilang maglilitawan lahat ng iyan. At sabay-sabay kang, kumbaga ay bobombahin, sabay-sabay kang
titirahin. Ano po? Pero yung ito, minsan, hindi natin ito napapansin. At ito yung isa sa pinakadelikado. Yung chill-chill lang, kumbaga. Yung hindi mo alam, unti-unti, na pumapasok ka na pala sa patibong ng kaaway. No? And later on, we will discuss that. We will further understand that. No, dinideceive ka ng kaaway. Kala mo, okay lang siya. Okay lang yung nararamdaman mo. Hindi mo siya inaalis sa puso mo. Hanggang sa isang araw, nakikita mo na lang, malayo ka na pala sa Panginoon. At yun ang pinakadelikado na estratehiya. Ano po? The enemy, can deceive us at our vulnerable time. Tandaan po natin yan. Ang kaaway, ay inaatake tayo sa pinakamahina tayo. Amen. Ano po ba yung nangyari dito, bigyan ko po kayo ng overview. Di nagpunta na nga yung mga taga-Gibeon kina Joshua. And then they presented yung lahat yung disguise nila. And then, sabi sa verse 14, all the Israelites men, yung leaders, in-examine, tinignan. Yung kanilang dalang pagkain, yung tinapay nila, inaamag na. Tapos sabi nila, napakalayo ng aming binyahe. Kasi ang sabi ng mga men of Israel, baka kayo kapitbahay lang namin. Baka kayo ay taga dyan lang. Pero sinabi na hindi, galing pa kami sa malayong biyahe. Kita nyo naman ng aming sandalya, sira na. Kita nyo naman, inaamag na ang aming pagkain. Kita nyo naman, sira-sira na ang damit namin. So, in other words, hindi sila kumonsulta sa Panginoon. And then in Joshua chapter 9 verse 15, nag-made treaty sila of peace na hindi nila gagalawin ang mga Gibeonites. And then 3 days after, nalaman ng mga Israelita na niloloko lang sila, kumbaga, taga doon lang talaga. Taga doon lamang. At nagalit sila kay Joshua and sa mga leaders. Pero sinabi nila, hindi nila pwedeng galawin kasi sila'y nangako. Minsan may mga binibitawan tayong mga salita out of yung bugso ng damdamin, yung nakita lang natin, pero hindi muna natin ini-inquire ang Panginoon. Hindi muna tayo nagtatanong sa Panginoon kung tama ba iyon. Yun ba ang kalooban ng Panginoon para sa atin? Whereas alam naman nila ang sa kanila, ang mandate sa kanila, to wipe out, walang ititira. Pero nadala sila sa mga nakikita nila sa paligid nila. God's warning that must not be taken for granted. Tandaan natin, ang warning ng Panginoon sa atin, amen, ay hindi natin dapat ipawalang bahala. Once we encounter something in our lives, simple man yan, malaki man yan, always ask the Lord. Amen. Kahit na pakiramdam natin, ang dali lang naman solusyonan yan eh. Parang tingin natin, kahit pag sinulusyon na natin yan, maganda mangyayari. Pero at the end of the day, makikita mo pa rin, ay parang may mali. Because we do not inquire of the Lord. Amen. So today, 2 puntos lamang po ang nais ko pong ibahagi sa umagang ito. Triumph over deception. Triumph over deception. First, nabanggit ko na kanina. First, we must consult the Lord before entering into an agreement. Kailangan kinukonsulta natin ang Panginoon bago tayo magdesisyon. Amen. Sabi po sa verse 14 to 18, gusto ko pong basahin sa bawat isa. And before that, ano ba yung agreement or yung binabanggit sa kanila lagi ng Panginoon? Let me give you a background in Deuteronomy chapter 7, verse 1 to 3. Sabi niya dito, when the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drives out before you many nations, the Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites,
Hivites and Jebusites. Sabi nga, 7 nations larger and stronger than you. And when the Lord your God has delivered them over to you, and you have defeated them, then you must destroy them totally. Make no treaty and show them no mercy. Verse 3, do not intermarry with them. Huwag kayong, yung inyong kultura, kumbaga, ngayong binago ka na ng Panginoon, do not mix yourself, no? Amen. Sa mga bagay na inalis na ng Panginoon sa buhay mo. Do not give your daughters to their sons and take their daughters for your sons. Sabi niya doon. No, paalala yun sa kanila. Pero later on, we will see, no, hindi nangyari ang mga bagay na yon. Because they fail on one thing. They fail on one thing. Na parang sa tingin natin, simple lang, pero ang laki pala ng effect. Ano po? Kaya, first, we need to, or we must consult God before entering into a treaty or agreement. Joshua 9, verse 14 to 18, sabi niya, the Israelites sampled their provision, nabanggit ko na kanina, but did not inquire of the Lord. Then Joshua made a treaty of peace with them to let them live, and the leaders of the assembly ratified it by an oath. 3 days after they made the treaty with the Gibeonites, yung Gibeonites po, sila po ay Hivites. Ano po? The Israelites heard that they were neighbors living near them. So the Israelites set out on the 3rd day, came to their cities, Gibeon, Keripa, Beroth, and Kiriath Jearim. But the Israelites did not attack them. Kahit nalaman na nila, hindi sila makakilos, no? Because the leaders of the assembly has sworn an oath to them by the Lord, the God of Israel. The whole assembly grumbled against the leaders. Ano po, makikita natin ito sa buhay natin, na kapag nag-enter tayo into something na hindi natin kinukonsulta, makikita natin ang laki pala ng epekto nito sa iba. Hindi lang sa atin. Affected din yung mga taong nasa paligid natin. Ano po, kaya mahalaga na nagtatanong muna tayo sa Panginoon. Amen. Sa Panginoon tayo dapat magtanong. Hindi base sa nakita natin. Hindi base sa naramdaman natin. But bagkos sa Panginoon. So minsan o madalas hindi natin tinatanong ang Panginoon sa mga parang madaling paniwalaan. Sa mga ganung bagay, mas dapat tayong mag-isip at mas lalo dapat tayong magtanong sa Panginoon. Amen. Mas lalo dapat tayong magtanong sa Panginoon. Amen. Huwag nating gamitan ng sarili nating dunong at lakas. Always ask the Lord. Ano po? Failure to seek God's guidance and rushing ahead. Ano po? Nagmamadali tayo. Gusto na natin ma-promote. Gusto na natin mangyari itong bagay na to sa atin. No? Kaya, sarili nating galing ang ginagamit natin. At the end, nahihirapan tayo. Hindi pala yun ang nais ng Lord sa buhay natin. Nais lang pala natin yon. Amen. Decision lang pala natin yon. Hindi pala yun ang pinaka-desisyon ng Lord para sa atin. Maraming beses sa buhay natin, ganun tayo. Ano po? We rush, nagmamadali tayo. Ayoko po ng naghihintay ng matagal. Sa paghihintay, sa pagmamadali, anong sabi ng mga matatanda? Madalas magkamali. Amen. Madalas magkamali. So all we need to do is ask, consult the Lord, pray, seek His word. Amen. Do not decide based on your emotion, based on your knowledge, based on your strength. Amen. Ano po bang mangyayari kapag hindi natin kinukonsulta sa Panginoon ang mga bagay sa buhay natin? Ano po ang mangyayari? There are 3 things na pwedeng mangyari. First is that mako-compromise yung ating faith. Amen.
unconsulted agreements to God leads to first, mako-compromise ang iyong faith. Amen. When God placed us into His promise, narating mo na yung pangako ng Lord sa buhay mo. No, sometimes we want more. Tama po? Ang tao, gusto ng tao, higit pa, minsan. Kapag nilagay na tayo ng Lord sa posisyon kung saan nandun yung pangako niya sa atin, ang nais ng Lord ay nandun pa rin yung patuloy nating pagsunod sa Panginoon. Nandun pa rin yung kinukonsulta mo pa rin ng Panginoon, kahit na ba yan ay yung nilatag na sa iyo mga bagay sa buhay mo na magaganda. You need to ask the Lord, which is which. Alin dyan, Panginoon? And then we need to rely on Him so that we can fully obey Him. Amen. Kailangan nating sumunod sa instruction ng Panginoon. Amen. Sumunod tayo sa instruction ng Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ano po? Ito madalas itong naririnig ng mga kabataan. No, 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Amen. Ngayong pinalaya ka na ng Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, huwag mo nang balikan yung dati. Do not associate yourself, dun sa mga bagay, sitwasyon, mga tao, na kung saan babalik ka sa hindi pagpananampalataya sa Panginoon. Amen. God wants us to associate ourselves to people, to Him. Above all, to God. Kung saan magtitiwala kang patuloy para sa Kanya. Madidevelop yung faith mo sa Kanya. Amen. Kasi anong paalala niya dito? For what do righteousness and wickedness have in common? Meron po ba? May pagkakatulad po ba ang katuwiran at ano yung wickedness sa Tagalog? Kasamaan. Meron po ba? Wala. It's either you choose. Alin ang susundin mo? Amen. Or what fellowship can light have with darkness? Kaya laging paalala sa mga kabataan, ang pag-aasawa ay hindi biro. You are engaging yourself into a relationship. Amen. Yan, napapagano ng mga kabataan. Pinipili. Kasi baka imbis na langit ang madama, ay hindi. Kabalintunaan, kabaligtaran ang madama. Ano po? Kasi we associate ourselves, we allow our emotions to mix in without asking the Lord. Amen. Napakahalaga ng pagkonsulta sa Panginoon. Napakahalaga yung pagkonsulta sa ating mga magulang. Amen. Pagrespeto at paggalang para sa sinasabi sa atin. Amen. Kasi baka mapahamak tayo kapag hindi tayo marunong makinig. Amen. Napapalayo yung nais mong maglingkod sa Panginoon, pero dahil you are in a commitment now, nababawasan. Lalo na kung hindi mananampalataya ang iyong kapareha. Ang hirap nun. Ano po? Mahalaga na nakikinig ka, kinukonsulta mo ang Panginoon sa bawat desisyon ng buhay mo para hindi ka mapahamak. Amen. Para hindi at the end of the day o araw-araw ng iyong buhay, umiiyak ka kasi alam mo nagkamali ka. Amen. Amen. Do not let our faith be compromised on the agreement that we want to engage. Amen. O, hindi lang sa relasyon, maaaring sa trabaho din. O sa pakikipagkaibigan natin. Amen.
We invest more of our time to other people. Amen. Without asking, Lord, tama ba itong mga taong sinasamahan ko? Sila ba'y madadala ko sa Panginoon, sa iyo? O akong madadala nila? Or sa work, Lord, parang okay itong opportunity na to. No, may ano sa abroad. Pero you need to look, balance, ask the Lord. Ano po? Ako noon po, nung bago akong mag-resign sa trabaho, I asked the Lord first, Lord, is it your will now for me to resign? Kalooban mo na ba? Nais ko po makita yung word mo, yung signs na it is time now to let go, to leave. And then when I was in Sweden, God, ako umattend ng convention doon. And then yung preacher ay sinabi niya Joshua, yung ano ni Joshua. And then Lord, pinaalis mo na nga ako. Inaano na ako. Pero Lord, kailan? Ngayon na po ba? Hindi pa. Pero nasa puso ko, alam ko na ililipat na ako ng Lord. I ask the Lord, when Lord? Kailan? And then, unti-unti, ino-open niya yung mga opportunities. Itong unang step. Pero nakakatakot humakbang. No. And then, when you are doing that, no, hindi ako nagtatanong sa mga tao na alam ko na ipalalayo ako sa maling desisyon. I always ask the Lord, sino po yung tamang taong pwede ko makausap para tama yung desisyon ko na gagawin. Baka po kasi magkamali ako, Panginoon. Ayoko magkamali. All of us doesn't want to commit mistakes. Tama po? Lahat tayo ayaw natin magkamali. Kaya mahalaga na nagtatanong tayo sa Panginoon. And nagtatanong din tayo sa taong sinasamahan ng Panginoon. Amen. I always ask Pastora Tina, no, kasi siya ang contemporary ko sa Bulacan, yung asawa ni Pastor Chris. Siya ang lagi kong tinatanong, sa kanya ako lagi nag-i-inquire, sa ate niya, kasi yun yung leader ko dati. No. So yun ang dapat nating matutunan. No. Associate ourselves to believers in Christ that will strengthen our faith, that will build us. Amen. Hindi tayo ilalayo sa Panginoon. No, na hindi mako-compromise ang faith natin. Ano po? Tingnan po natin yung isang character sa Bible. Kung saan hindi niya kumbaga na-mix niya yung kanyang faith at saka yung tradition. No. In 1 Kings chapter 3 verse 3, kilala natin to, si King Solomon. No, ito po yung kanya account. Solomon showed his love for the Lord by walking 1 Kings chapter 3 verse 3. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instructions given him by his father David, except that he offered sacrifice and burned incense on the high places. Saan po yung high places na yon? In verse 4, the king went to Gibeon. Alin po yung hindi nila na-conquer? Hindi nila napaalis. Na-conquer nila pero hindi nila totally napaalis. Gibeon. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place. Sa ibang salin, local place. Ibig sabihin ng worship. Ibig sabihin kahit anong religion mo, kahit sino ka, pwede kang pumunta doon, mag-alay sa Diyos mo. Amen. And Solomon offered 1,000 of burnt offerings on that altar. He mixed. Napaghalo niya. Yes, sumusunod siya sa Panginoon, kilala niya ang Panginoon, pero hindi niya totally inalis yung nakasanayan niya, nakita niya, nakagisnan niya sa buhay niya. In the same manner with us, that when God freed us, pinalaya niya tayo,
inayos niya tayo at nakilala natin ang Panginoon. Pero kung babalik pa rin tayo sa nakagawian nating ugali, amen, mahirap yan para sa Panginoon. At lalong mahirap para sa iyo. Alam mo naman kung ano nangyari kay King Solomon. No? Sa Ecclesiastes, binanggit niya sa verse 12, sa last part. Sabi niya, nakamit niya na lahat. Na-experience niya na lahat. Pero itong pinaka natutunan niya, fear the Lord above all else. Ang dami ng pinagdaanan, hinayaan mo pag sarili mong pagdaanan pa yung mga mahihirap na bagay na yan, isa lang naman ang dapat mong ginawa. Ang dapat nating ayusin sa ating buhay. Na i-honor natin ang Panginoon above all else sa buhay natin. Maging tapat tayo sa Kanya na kahit ano yung mga sitwasyon sa buhay natin, hindi natin aalisin yung fear of the Lord. Amen. I pray something na nakakarating sa inyo, no? Na malinaw na nakarating sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Amen. Ano po bang ginawa ni King Solomon? He made an alliance with the Pharaoh. In first part ng 1 Kings chapter 3 verse 1. No, ang storya po siya naka-install ng hari. Ito yung time na humingi siya ng wisdom sa Panginoon. Pero before that, anong ginawa niya? He made an alliance with the Pharaoh. Tapos, nakipagkasundo siya na yung naging asawa niya yung anak ng parao, ng prinsesa. Ano pa? He offered sacrifices na hindi naman sa lugar na in-install ng Panginoon para doon siya mag-worship. Amen. Amen. Hallelujah. In Joshua chapter 10 verse 2, ito yung danger kapag hindi natin inaalis. Sana maintindihan natin. Kapag hindi natin totally sinunod ang Panginoon sa buhay natin, yung mga bagay na pinaalis niya na sa buhay natin. Mananatili siyang nariyan sa buhay mo. In Joshua chapter 10 verse 2, ito yung time na natakot yung king of Jerusalem, Kasi nalaman nila na nakipag-alyansa ang Gibeon sa mga Israelita. Pero meron silang isang karakteristik na hindi pinansin ng mga Israelita. Ano yun sabi niya? Gibeon was an important city, like one of the royal cities. It was larger than I, and all its men were good fighters. Hindi man sila lumalaban ng pisikal, pero magaling mag-estratehiya. Ganon din ang kaaway sa buhay natin. Kapag hinayaan natin yung mga bagay na hindi tama sa buhay natin, na sinasabi ng Lord na alisin na sa buhay natin, yan na magiging balakid sa'yo upang ikay lumago sa Panginoon. Amen. Medyo mabigat po ang word ng Lord. Hindi na medyo, mabigat po. But allow the Lord to open our hearts because God wants us na maging mananagumpay at hindi maging talunan. Amen. So God wants to expose this to us. Maybe alam naman natin, but sometimes nalalambungan. Huwag nating i-underestimate ang kalaban, ang kaaway sa buhay natin. Amen. Do not underestimate its influence. Kaya kapag sinabi ng Panginoon ng Lord sa atin, through His Word, ano yung mga bagay na pinatutuwid sa atin, sumunod tayo. Because if we place a footstool to the enemy, wawasakin ka niyan unti-unti. Kahit igay nasa Panginoon na, if you do not totally surrender it to the Lord, mapapahamak tayo. Amen. Sabi sa Numbers chapter 33 verse 55, paalala sa kanila at paalala sa atin, but if you do not drive out the inhabitants of the land, if you do not drive out, ano man yung mga bagay sa buhay natin, amen, na hindi tama, those you allow to remain,
will become barbs in your eyes, sabi niya, and thorns in your side. They will give you trouble in the land you will live. Kahit nandun ka na sa lupa, sa pinangako ng Lord, kung hindi mo totally isusurrender ang buhay mo sa Panginoon, may kinikip ka pa rin sa buhay mo. Pride, yung hurt, anger. Parang sa tingin natin, parang wala lang yun, tama? Unti-unti nilalason ka nito. Kapag hindi mo totally isinuko sa Panginoon. Amen. Kaya kahit nandun ka na sa pinapangako ng Lord, there's still doubt in your mind. Ito ba, Lord? Ito ba, Lord? Because mayroon pa rin nangunguna sa ating puso, sa ating buhay, na ayaw nating i-let go. So God wants us to let go of all of those and trust in Him. Magtiwala tayo sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Panginoon. Amen. Kasi pahihirapan tayo niyan sa hinaharap pag hindi tayo marunong sumuko sa Panginoon. Amen. Exodus 23, verse 32. Now, do not make a covenant with them or with other gods. Sabi nga in verse 33, do not let them live in your land. Huwag niyong hayaan yung mga bagay sa buhay natin na hindi tama, yung manatili pa rin sa atin. No? They will cause you to sin. They will cause you to sin against God because the worship of their gods will certainly be a snare to you. 34 ng Exodus verse 12, be careful not to make treaty with those who live in the land where you are going. Amen. Or they will be a snare among you. Kapag nilalagay ka na, dinala ka na ng Lord sa tagumpay ng buhay mo, do not let pride to take over your life. Amen. Magiging pahirap para sa yan. Break down their altars, smash their sacred stones, and cut down their Asherah poles. Do not worship, verse 14, do not worship any other god. Huwag mong itaas, iluklok sa pinakataas-taasan, anuman ang may pinagmamalaki ka ngayon. Anuman ang pag-aari mo ngayon. Amen. Do not let them make your God. For the Lord, whose name is jealous and is a jealous God. Amen. Ang nais ng Lord, faithfulness natin. Obedience natin sa Kanya. Amen. Unconsulted agreement to God leads to number 2, deception. Nadadaya ka na. No. In verse 9, in verse 14 ng chapter 9, the Israelites sampled. Ito yung pinakita sa kanila, and then napaniwala sila sa nakita nila, pinresent. Amen. Napaniwala ka na ito yung magandang buhay. Sabi niya dito, pero hindi sila nagtanong sa Panginoon. The moment we do not ask everything to the Lord, mapapahiwalay tayo, madadaya tayo. Kasi nadaya tayo ng emosyon, nadaya tayo ng sarili nating kaisipan. Inquire everything to the Lord so that we will not get deceived. Paalala po sa atin ng Panginoon, Proverbs 2 verse 1, my son, if you accept my words and store my commands within you. Sabi niya sa verse 2, turning your ears to wisdom and applying to your heart understanding. Indeed, if you call out, kung tatawag ka sa Panginoon para bigyan ka ng karunungan, kaunawaan, amen, bibigay ng Lord sa atin. Amen. Proverbs 4 verse 5, get wisdom and understanding. Do not forget my words, sabi ng Lord. Yun ang pinamahalaga para hindi tayo madaya. Inquire of the Lord, and then get wisdom. Seek Him. Aralin natin ang salita ng Panginoon.
Amen. Do not forget the words. Kapag natanggap na natin yung word ng Lord, huwag nating baliwalain. Huwag nating talikuran. Amen. Kung may tinutuwid, mayroong pinagaganda sa buhay natin, tanggapin natin iyon. Huwag nating iwasan. Do not forsake wisdom, verse 6, and she will protect you. Amen. Iingatan ka ng salita ng Panginoon. Iingatan ka ng Panginoon. If you will seek Him, if you will inquire, amen, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. She will watch over you. Gagabayan ka sa bawat hakbang ng buhay mo. If you are going to inquire to the Lord, if you are going to love, to search, to seek His word over your life, amen, puprotektahan ka at gagabayan ka nito. Amen. So that, meron ka pa bang room para magkamali? Wala. If you are going to totally depend to the Lord. Ano po? So, tandaan po natin, no? Do not be tricked by what we see, what we feel. Always ask the Lord. Ano po? Surrender everything, no, sa Panginoon na magli-lead sa atin sa compromise. Tayong nakakaalam kung ano tayo at yung mga bagay na kung saan tayo mako-compromise. So, always have this habit. Make it a lifestyle to always inquire of the Lord. Seek His word. Seek Him. Amen. Lalo na sa mga importanteng decision ng buhay mo. Pag-aaral, pamilya, ano pa? Trabaho, every day of our lives. Pag-aasawa, tama? Sa ministry, in leading people, we need the guidance of the Lord. Number 3, no? Sabi ko dito sa deception, be objective and not subjective. Objective means you search, you inquire of the Lord, and not subjective. Ibig sabihin, hindi ka nagre-rely sa galing mo, sa nadama mo. Ano po? Pangatlo po, no, if we are not going to consult to the Lord, no, itong pwede mangyari. Wayward next generation. Yung mga desisyon mong ginagawa ngayon, kapag hindi mo inayos sa Panginoon, if you are not going to inquire, hindi lang ikaw ang apektado. Hindi mo mararanasan ngayon, pero yung susunod na saling lahi mo, mararanasan ito. We need to follow the Lord. Ano po? Because of the deception, it leads to compromise of faith, leading Israelites towards idolatry. Kinalimutan nila ang Panginoon. Do not compromise our faith with whatever thing we have. Ano po? Baka makita na lang natin ang sarili nating malayo na sa Panginoon at mas inuuna natin ang ibang bagay kaysa sa Panginoon. Ano po? Amen. Realization of our wrong action is always at the end. Nasa huli ang pagsisisi. Ano po? Pero, ano dapat natin gawin? Hindi naman po huli ang lahat. Ano po? Hindi po huli ang lahat. Leviticus chapter 5, verse 4 to 5, ang sabi niya po dito, if any one of you thoughtlessly takes an oath to do anything, whether good or evil, nagdesisyon ka, sa tingin mo kasi maganda iyon, or nagdesisyon ka, akala mo okay, pero at the end, hindi pala. Sabi niya dito, in any matter, one might carelessly swear about, even though they are unaware of it, but then they learn of it and realize their guilt. Na-realize nilang mali. Ano ang sabi niya sa verse 5? When anyone becomes aware of their guilt, that they are guilty in any of these matters, they must confess in what they have sinned. God wants us to repent kung nahulog na tayo doon. God wants us to go back to Him, to repent. Repentance means talagang tinatalikuran mo na.
Hindi mo na babalikan. Na-realize mo. Hindi lang siya realization na hanggang doon lang na, na-realize ko mali ako. Pero God wants us to take an action. To repent. Talikuran na natin yon. Alam nating mali, huwag na natin babalikan. Para hindi na natin maulit yung consequence, baka mas malala pa pag binalikan natin yung mga bagay na inaalis na sa atin ng Panginoon o inalis na sa atin ng Panginoon. Ano po? Remember before entering into an agreement. 3 po. Consult God because He gives the right answer. Proverbs 16 verse 1. Ano po? To humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. Sa ibang salin, sa NLT, God gives the right answer. Amen. Consult the Lord because He knows the right answer for your life. Second, remember the terms of covenant. Alalahanin mo nung ikaw ay dinala ng Lord into relationship with Him. Ano po? Sabi niya, no other gods. Alisin mo na yung mga bagay na inalis ng Lord sa buhay mo at huwag nang babalikan pa. Lastly, take time to carefully plan and discuss in making any of the kung meron kang action, plan of action sa buhay mo. Take time to carefully plan and discuss it. Kanino? Kay Lord. Inquire of the Lord. Yun na lagi babagsak yun. Second point, dito po ako magtatapos. Ano po? Amen. Stay under God's close supervision. Kapag nagkamali tayo, kailangan mas lalo tayong nahandoon, nagpapasakop lalo sa Panginoon. Amen. Tignan po natin yung nangyari sa Joshua chapter 9, verse 22 to 27. Sabi po dito, then Joshua summoned the Gibeonites and said, why did you deceive us by saying we live in a long way from you, while actually you live near us? You are now under a curse. Sabi niya, you will never be released from the service as woodcutters and water carriers for the house of my God. They answered Joshua, your servants were clearly told how the Lord your God had commanded his servants to Moses to give you the whole land and wipe us out. Sabi niya, all the inhabitants. So we feared for our lives because of you, and that is why we did this. Sabi nila, kaya po namin ginawa ito kasi natakot po kami para sa aming sarili. Para sa aming kaligtasan. Sabi niya, now, sabi nila, we are now in your hands. Do to us whatever seems good and right to you. So Joshua saved them from the Israelites and did not kill them. In verse 27, that day he made the Gibeonites woodcutters and water carriers for the assembly to provide for the needs of the altar of the Lord at the place the Lord will choose, and that is what they do this day. Ano po, kapag dahil nakakompromise na sila, hindi sila nagtanong, mahirap umalis. Amen. Para lang yan sa work. Dahil sa kagustuhan mo, nagmamadali ka, hindi mo na-realize na meron na palang nako-compromise sa iyo. Hindi ka na makaalis. You are binded by contract, Sabi dito, we need to, sabi niya dito, vows are made in the presence of the Lord. Kung yun ginawa mo, sa harapan ng Panginoon, we need to do it. Hindi nyo pwedeng sirain. We need to understand that we need to face the consequences of our wrong actions. Kung nagkamali, kailangan nating harapin. Pero sabi dito, Psalms chapter 15. Wala dito. Okay. Who despise a vile? Okay. Sabi niya dito sa ibang version, kailangan nating gawin ang isang bagay under oath, kahit na ba nahihirapan tayo. The consequences of unconsulted decision to God, nagkakaroon ng fear sa puso natin.
Ano po, instead na makaranasan yun ng abundance, peace, merong fear sa puso natin. Ano po? Tandaan po natin, since we cannot break our vows because of our foolish actions, we should not tolerate, dahil nando ka na, pero dapat alam mo pa rin kung sino ka. Ano po? We should not tolerate and not mix our faith to the wrong culture. Amen. Ano po? Sabi niya po dito, malapit na po ako magtapos. Deuteronomy 20 verse 17. Completely destroy, sabi niya, the Hittites, Jebusites, Ammonites, Canaanites, Perizzites, Hivites. The Lord your God has commanded. Otherwise, bakit kailangan nating alisin yon? They will teach you to follow all the detestable things they do in worshiping, as we have seen in the life of King Solomon. Sabi niya, and you will sin against the Lord your God. But, verse 5, you are to seek the place the Lord your God will choose. Sa kabila na yon, kahit ikay nagkamali, may isa kang dapat pa rin gawin. Ano po? Seek the presence of the Lord. You are to seek the place the Lord your God will choose. Kung saan ka nga dinadala ng Lord para sambahin mo siya, magbalik sa loob sa Kanya. Sabi niya dito, choose from among all your tribes to put His name. There is His dwelling, for His dwelling. To that, the place you must go. Dapat tayong pumunta doon. Seek the presence of the Lord. Ano po? To the place of worship. Nagkamali ka, the more that you should be under God's supervision. Huwag kang lumayo lalo sa Panginoon. Seek His presence. Balik ka uli. Balik ka. Balik ka sa church. Balik ka sa secret place niyo ng Panginoon. Sa dwelling place niyo ng Panginoon. Balik ka sa room mo of prayer. Manalangin ka muli. Lord, nagkamali ako. Patawarin mo ako, Panginoon, kasi pabigla-bigla ako ng desisyon na hindi ko muna kinonsulta sa iyo. Nagkamali po ako, Panginoon. Pero Lord, para hindi ko pa maranasan yung bigat ng consequences ng mali kong desisyon, tulungan mo ako, Panginoon. I need you more to closely supervise my life para hindi ako mapalayo lalo sa iyo. And I invite everyone to please stand. God wants to have magkaroon tayo ng humble heart to admit today na, Panginoon, nagkamali po talaga ako. Ang dami kong kinompromise sa buhay ko. Na-deceive ako ng emotion ko. Na-deceive ako ng mali kong desisyon sa buhay kasi hindi kita kinukonsulta talaga sa buhay ko. God wants us to be humble before Him. To seek Him. At kapag nangusap ng Lord sa iyo, have an attentive ear. Pakinggan mo. The Israelites failed. Yung single mistake nila na hinayaan nila yung mga Gibeonites na manatili doon. Anong resulta? Nagaya nila kung ano yung kultura ng lugar na pinanggalingan nila, na kung saan sila nakadwell. They resorted to idolatry. Mas inuna nila i-worship ang ibang bagay. Mas may inuna sila na bagay na nagpapalayo sa kanila sa Panginoon. And at the end, hindi na sila nakikinig sa mga mensahe ng Panginoon sa kanila. Ano nangyari sa kanila? They were conquered by different nations, Babylon, Assyria. At naghirap sila. Napalayo sila. For 400 years, hindi nangusap ang Lord sa kanila. Bakit? For one single mistake. Pero ang Lord hindi nagkulang. Lagi nagpapaalala. Pero pinatigas ang puso.
Pero hindi huli ang lahat. Ganun na lang ang pag-ibig ng Panginoon. Sinave niya pa rin tayo. He gave His Son as a promise. Tama? And now we receive the salvation. But God wants us to be reminded. May encounter ka pa. But do not let anything take His place. Do not let anything deceive you para mapahiwalay ka sa Panginoon. Amen. The more that we need to be under God's close supervision sa lalong panahon ng ating buhay. Gusto ko pong tapusin sa ganito. Ano po? In order for us to triumph over deception, 3 bagay, isa-summarize ko lang po. And I pray na ma-absorb at matandaan natin. First, be discerning and distinguish over deception. Amen. Obvious man yan o pasimple. Pangalawa, do not compromise your faith. Do not compromise your faith. Huwag mong ipagpalit. Huwag mong ikompromiso. Huwag mong i-mix. Amen. Kasi ang epekto niyan, kinabukasan mo, susunod na lahi mo. Pangatlo, if we have fallen, ito yung grace ng Lord. Kung nagkamali ka, na-realize mo na may mali ka, repent. Repent. Pagsisihan mo at bumalik ka muli sa Panginoon. At pag bumalik ka, under close supervision. Kahit may tinutuwid sa iyo, para bagang nananaig pa rin ang sarili mo, alalahanin mo kung anong pangyayari mo sa buhay dati. Then go back to the Lord every day. Amen. Can I invite everyone to please close your eyes? Close our eyes. Amen. Today, alam ko po ng bawat isa, even me, marami tayong mga desisyon sa buhay na hindi natin kinukonsulta sa Panginoon. Isang bagay lang ang nais ng Lord. Magbalik loob tayo sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Kanya. Amen. Magbalik loob tayo sa Kanya. Do not be distracted by the music or anything. Just focus today. God wants to talk to you right now. God wants to talk to you right now. Do not harden your heart. Do not harden your heart. The message may seem to be simple. The message may seem to be parang nakakaantok. Kasi ganun talaga yung boses ko. But it's not about me. It's about the message of the Lord to each and every one. Amen. Amen. Kung nadaya ka in the past because you relied on your own understanding, you relied based on your strength, today God wants you. Makilala ka niya ng lubos. Do not mind everyone. Huwag mong pansinin yung nasa kaliwa o kanan mo. Just close your eyes. Talk to the Lord right now. Talk to the Lord right now. Amen. Have a personal time with the Lord today. Hallelujah. 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 In Jesus' name. Right now, Father God, we come before you. And I pray, Father God, hallelujah, na makarating yung mensahe sa puso ng bawat isa. And I rebuke any proudful spirit right now in the name of Jesus. Any selective thoughts, O God, na minili ng iyong salita, ito'y aming nire-rebuke sa pangalan ni Jesus. We pray, Father God, Lord, sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, the truth shall set us free. Hallelujah. And you reveal this truth to us, O God, because you want us to be set free, Panginoon, sa mga sitwasyon namin na hindi maganda ngayon, Panginoon.
o kung kami nagsisimula pa lang sa pananampalataya namin. Salamat, Panginoon, because you want us, Panginoon, na sa pasimula pa lang, Panginoon, na may ayos namin unti-unti ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. And I pray, Father God, hallelujah, kumilos ka sa puso ng bawat isa. In the name of Jesus, hallelujah. Any fear, any doubt, we rebuke it in the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus. I pray for a heart that is fully dependent to you, O God. Hallelujah. A faithful heart to you, O God. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Let's worship the Lord. Lift up your hands, there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Come on, church, let us come in our lives. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Sa'yo lamang, Jesus. I'm amazed at your glory, embrace at your mercy, oh Lord. I live to worship you. There is no, hallelujah, there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Commit your hearts and life. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy.